si Police Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita po ng National Capital Region Police Office. Major, magandang umaga po. Welcome pong muli sa DZRH, ma'am. Hello ma'am, magandang umaga po. Major, good morning. Ma'am, panahon na naman po ng tag-ulan. Unahin na po natin gaano po kahanda yun pong ating hanay para ho sa ganitong panahon, lalo't ang Metro Manila po hindi naman din lingid sa kaalaman ng ating mga kababayan. Tayo'y palaging pinahihirapan ng malalang pagbaha dito sa rehiyon. Kaugnay po sa disaster preparedness po natin, lalo na ngayong tag-ulan, patuloy po yung NCRPO sa pagsasagawa ng ating disaster preparedness measures kasama po yung ating mga police station sa ating 5 police district. Bahagi po nito yung ating regular na pagmomonitor sa ating mga flood-prone areas, yung prepositioning ng mga personnel natin at kagamitan. Ganun din yung close coordination natin sa mga LGUs, lalo yung mga identified nating mga cities na palaging nagkakaroon ng mga pagbaha. Siyempre yung koordinasyon natin sa MMDA at iba pang disaster response agencies para mas mabilis yung action natin kapag kinakailangan. Major, ang binabanggit po ng MMDA kamakailan, may mga nananadya daw talaga na barahan yung mga kanal para bumaha sa ilang parte ho nitong NCR. Ano pong magiging action dito, ma'am, ng NCRPO kung meron man? Kung meron po tayong impormasyon or ebidensya na maipapasa sa amin ungkol dito, handa naman po kaming mag-imbestiga at makipag-ugnayan sa mga kaukulang agencies gaya po ng MMDA at yung LGU. At syempre, hinihikayat po natin yung publiko na mag-report kaagad kapag may nakita silang ganitong gawain para agad nating ma-address or kaya po tumawag sa 911. So ito pong sinasabing sinasadyang barahan or talagang may gumagawa para talagang magbara. So, dapat po mai-report agad po ito sa amin. Mabigyan po agad natin ng action para hindi naman po napeperwisyo yung ating mga kababayan, lalo na po yung mga palaging binabaha. Tapos, palagi pa na, kumaga, sasadyain pa natin talagang bahain yung mga lugar. So, parang napakalaking perwisyo naman po nito sa ating mga kababayan. Pero, Major, yung ganyan na sistema, talagang posible na may nangyayaring ganyan sa Metro Manila. Sino yung mga posibleng makinabang kung sakali man, ma'am? Sa ngayon po, wala pa po kaming idea or information po regarding dito sa sinabi na sadyang pagbabara, ginagawang sadyang pagbabara ng mga kanal. So, kung meron nan po siguro, baka may mga gusto silang iparating, may gusto silang sabihin dun sa ginagawa nila na sadyang pagbabara ng ating mga kanal. Pero for now po, since wala po tayong formal na report or information na natatanggap regarding po dyan, so wala pa po kaming ginagawang aksyon. Ang hinihintay po namin is kung magkaroon po ng formal complaint, meron po silang ebidensya na ifo-forward sa amin, ay agad-agad po namang iimbestigahan niya ng NCRPO. Kung posible man, ma'am, at may ebidensya, may magreklamo ng formal, kulong yung aabutin ng mga responsable kung totoo man yon. Yes po, itataan po naman natin muna sa due process, may proseso po dyan, investigasyon, at sa-filean po natin ng kaukulang kaso kung mapatunayan po natin na meron po talagang probable cause dun sa ginagawa nila or talagang sinasadya po ba talaga nila itong pagbabara ng ating mga kanal na nagdudulot ng baha, lalo pa po ngayon at palagi pang umuulan. Ma'am, curious lang ako dito sa topic na to. Kung sakali, ano ma'am yung mga asunto na posible nilang kaharapin ng mga responsible? Depende po siguro sa kung ano yung naging epekto o resulta ng ginagawa nila. Pwede pong malicious mischief lang kung meron pong mga nasira. Depende rin po kung ano ang ikakaso sa kanila ng ating mga LGU, kasi lalo po yung mga LGU po natin talaga ang natutuka dito at katulong ng MMDA, malalaman po natin kung ano yung mga pwede nating ikaso dito sa mga taong ito na nananadya sa pagsasabotahe ng ating alibawa. Since pag nagbaha po, nagkukos yan ng traffic, nagkukos ng aksidente. So, depende po sa kung ano ang mga posibleng maging dulot ng kanilang sadyang pagbabara ng ating mga kanal.
Salamat, Major. Iwan ko po yung topic na yan. Dakuan ko, ma'am, yung sunod-sunod halos na school incident po. Patuloy, ma'am, yung mga insidente ng pananakot, pagbabanta, karahasan sa mga paaralan. Most recently, yung pananaksak ng isang estudyante sa kanyang kapwa ex-estudyante po sa Las Piñas City. Ano, ma'am, yung latest update sa kaso na ito po? Ayon po sa ating huling information mula sa Southern Police District, hinahanda na po lahat ng kinakailangang dokumento dahil po posible po makasuhan yung ating CICL dun sa kanyang ginawang pananaksak at naging resulta ng pagkamatay po ng kanyang kaklase o kaibigan niya na isa rin po minor. So patuloy po yung kanilang pagpo-prepare para po ma-secure natin yung documents na kinakailangan po para ma-filean po siya ng kaso. Ma'am, ano yung lumalabas po na motibo behind doon sa incident? Talaga ba, ma'am, na yung 10 pisong sukli, yung pinag-ugatan, ma'am, nung krimen, iyon lang? Based po sa report na natanggap namin, nagkaroon sila ng sagutan ng dahil dun sa 10 pesos na sukli na naiwan ng ating victim kasi pinabili siya ng tubig ng ating CICL at pagbalik niya hindi niya nadala yung sukli, ang sabi niya ay naiwan niya. So parang naging yun yung cause ng kanilang pagtatalo hanggang sa kalaunan ay nasaksak niya yung ating victim. Magkaibigan ba sila, ma'am? Inaalam po natin kung sila po ba ay magkaibigan or talagang magkaklase, hanggang dikit, kumbaga. So yan po yung inaalam natin doon po sa kanyang mga kaibigan at sa mga magulang. Oo, kasi inuutosang bumili ng tubig sa kantin, Ma'am, kung meron man pong datos yung hanay, dumabi ba? Gaano po yung itinaas ng mga school-related incidents sa Metro Manila ngayong taon po? Sa ngayon po, wala po kaming hawak na data. Kung meron po ba tayong pagtaas or may pagbaba po tayo ng krimen na kinakasangkutan ng ating mga CICL. Pero handa naman po kami maglabas ng update kapag kumpleto na po yung ating comparative figures. Sa ngayon po, ang pangunahing focus po namin ay ang pagpapalakas ng ating safety measures aside dun sa mga police assistance desk na nilalagay natin sa mga paaralan para makapagdagdag po tayo ng kapulisan. Hindi lang police visibility, yung presence po ng kapulisan natin sa loob po siguro ng paaralan. Yun po yung ating ginagawa ngayon, yung mas masusing koordinasyon natin with the schools para po maiwasan na po natin at hindi na po maulit itong ganitong pangyayari. Bali, ma'am, tama ba, ma'am, yung unawa ko? Ang tinatrabaho po ngayon ng Hanay Coordination sa mga paaralan para magkaroon po kayo ng presensya sa loob ng mga paaralan. Pero in the meantime, doon muna kayo, ma'am, sa palibot ng mga eskwelahan. Tama po ba? Yes po. Ngayon po kasi ang ating mga pulis ay hindi sila nagpapatrol sa loob ng mga school since meron po tayo may mga private securities po dyan, may ilang may mga security personnel po ang mga paaralan na nandyan po talaga sa schools. Ang mga pulis po natin ay nasa labas lang, more on visibility at syempre yung ating police assistance desk na nandyan sa malapit sa paaralan. So siguro po nasa sa schools na yan kung i-request po nila yung presensya ng ating mga kapulisan sa loob po ng mga paaralan. Pero kung kinakailangan lang naman po yan. Pero ang presence po kasi ng pulis natin sa mga schools ay during, halimbawa po meron mga dialogue with mga schools at kung nire-request po talaga sila ng mga paaralan. Alright. Ma'am, dadakuan ko po, Major, itong pinaka huling topic po natin ngayong umaga, ma'am, tungkol po doon sa DOJ explosion, yung na-recover na IED sa Senado kasabay ng ikalimang sona ng Pangulo. Kumusta, ma'am, yung investigasyon doon sa dalawang nabanggit natin na security incidents sa DOJ at Senado? May mga na-identify na ba tayo na any person of interest or mga suspect po? Sa ngayon po, patuloy yung sinasagawa nating joint investigation sa mga kaukulang units, kasama po ang ating EOD, ang SOCO at syempre intelligence units natin
para matukoy po yung detalye at posibleng responsable. Sa ngayon po, wala pa kaming pwedeng ibunyag na official information sa suspect or sa person of interest habang ongoing po ang validation po ng ating ebidensya. Ma'am, may pauna ng statement po na nilabas yung pambansang pulisya, at least doon sa initial investigation, parang lumalabas daw na yung motibo na to pananakot lang. Sa ngayon po, hindi pa po natin, kumbaga hindi natin pwedeng i-confirm kung may kaugnayan ito sa SONA or pananakot or kung ano man po yung motibo. Iniiwasan po natin na maging ng maagang conclusion habang kinukumpleto po yung forensic at intelligence assessment para masiguro po natin na thorough at objective po yung ating gagawing investigasyon. Maglalabas naman po ang ating national headquarters kapag natapos na po yung ginagawa nating investigation. Major, there was also an incident, ma'am, theft incident doon sa parking ng Senate compound noong kamakailan lang din. Ito, kasamahan din natin po sa Hanap Buhay. How concerning, ma'am, yung mga ganitong insidente sa labas, sa loob po ng mataas na kapulungan, lalo't ang mga binabanggit nga natin ay heightened yung security ng mga authority po natin. Seryoso pong tinitingnan ng NCRPO yung magkakasunod na insidenteng ito sa loob at paligid ng Senado. Particular po yung kaso ng nawawalang kagamitan ng Congress TV noong July 29 at aktibo pong nagsasagawa ang Pasay City Police Station ng follow-up operations. Naka-recover na po tayo ng ilang bahagi ng mga nawawala, kabilang po yung printer, yung TV, yung internet equipment, at may mga suspect na rin po tayong na-identify, samantalang may isa na po tayong na-aresto kaugnay po ng obstruction of justice. At patuloy po yung ginagawa nating manhunt para sa buong pagpapanagot po ng mga responsable. Oo. Ma'am, itong na-aresto na to, ano yung kanya pong naging papel doon sa pagnanakaw sa Senate compound? Actually po yung papel niya hindi natin pa since obstruction po yun, inaalam po na yung kanyang ginawa para po hindi natin maaresto or hindi natin maituloy yung ating investigasyon. So, bukod po doon, inaalam pa natin kung ano pa po ang kanyang kaugnayan dito sa nangyaring insidente po ito. Ang mga tinutugay-gaya natin ng mga suspect, ma'am, ito'y mag-live-in partner. Bali, dalawa po sila. Tama po ba? Sa ngayon po, wala pa po tayong pwedeng ilabas na information tungkol po dyan. Okay. Ma'am, I understand po na yung NCRPO, yung kanyang, kayo po ay responsable para sa security outside the Senate compound, ma'am. May pagbabago po ba sa latag ng security, mga protocol, especially, ma'am, with the ongoing impeachment trial po? Bagamat ang core responsibility po ng internal security ay nasa PSPG, patuloy po ang NCRPO sa pagpapalakas po ng ating external police visibility. Kabilang po dito yung ating pagdaragdag ng police visibility, ng ating checkpoints, at syempre yung ating close coordination po sa PSPG at iba pang concerned units, lalo na po ngayon na tuloy-tuloy yung impeachment trial proceedings. Syempre, regular din po yung ating pagre-review ng ating security protocols base po sa mga assessment natin para masiguro po ang kaligtasan ng publiko at syempre sa mga lalawak sa mga proceedings. Patuloy po yung ginagawa natin na day-to-day po na pag-a-assess natin kung kailangan po ba nating magdagdag or magbawas or meron po ba tayong ibang mga roles ng pulis na kailangan idagdag maliban po sa CDM, kailangan po ba nating magdagdag ng ng intel personnel natin para mas kumbaga mas malaman natin yung mga nangyayari sa paligid. So, araw-araw po tayong nagbabago ng ating ginagawang strategy para po siguro na hindi po tayo nalulusutan at palagi po tayong ready sa anumang sitwasyon. Major, huling tanong na lang po. Simula nung SONA, ma'am, ibinababa yung hanay sa heightened alert o nananatili po tayo sa full alert status ngayon? Naka-heightened alert status po tayo the following day after po ng SONA. Alright. Major, nasa inyo po yung pagkakataon, ma'am, para magbigay ng mensahe, paalala sa atin pong mga kababayan, ma'am. Muli po sa ating mga kababayan, nais po namin ipaalam na kami po dito sa NCRPO ay ginagawa po natin ang aming mga tungkulin at syempre hindi po namin magagawang protektahan ng bawat isa, ngunit hinihiling po namin ng suporta at ang tulong ng ating mga kababayan, ng ating mga force multipliers na
maging mapagmatsyag po tayo at maging alerto po sa ating mga kapaligiran. Kung may mga kahinahinalang sitwasyon or tao na nais po nating i-report, maaari po tayong lumapit sa pinakamalapit na police station or tumawag po sa 911 para sa agarang police assistance. Ang inyo pong tulong ay malaki po ang magiging bahagi po nito para sa patuloy na pagpapanatili ng kaayusan at katahimikan po dito sa Metro Manila. Maraming salamat. With that, maraming salamat po, Major Hazel Asilo. Sa uulitin, ma'am, happy Sunday po. Maraming salamat po. Si Major Hazel Asilo po ang tagapagsalita ng National Capital Region Police Office.